Isipin mo yung lamig na hampas-hampas sa bukas na kapatagan, yung mga niyebe na dumudurot sa balat, at yung walang tigil na unggol ng mga hayop sa taglamig sa malayo. Para sa mga unang tao, hindi ito basta-basta bagyong taglamig. Ito ang buhay nila season after season. Ang maramdaman ng init ay hindi basta-basta. Ito ay isang tagumpay. Kayang alisan ng lamig ng lakas, pabagalin ang katawan, at sumirit sa buto na parang banta sa lahat. Pero sabi ng mga arkeolohikal na lugar, hindi lang basta natumba at nanginig sa lamig ang mga sinaunang tao. Sila ay gumawa at nagdisenyo. Ang paligid nila ay ginamitan ng talino na nagpapakita kung gaano kabilis mag-adapt ang mga tao. Apoy, oo, pero hindi lang basta apoy. Maingat nila itong inilalagay sa mga kuweba para hindi malason ng usok. Pagtatambal-tambal ng balat ng hayop, hindi lang bilang damit, kundi bilang higaan ng grupo. Pati na rin ang disenyo ng mga tulugan para makahuli ng init sa paraang makakatuwa sa mga modernong nagkaka-camping. Hindi lang ito basta para makaligtas. Para rin ito sa ginhawa, kung susukatin sa pamantayan ng panahon ng yelo. Bago tayo magsimula, gusto kitang batiin sa paglalakbay na to sa malalim na nakaraan. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, siguraduhing mag-subscribe ka na at mag-iwan ng comment kung saan ka nakikinig at anong oras na para sa'yo ngayon. Ang saya kasi malaman kung may natutulog na sa New York ng hating gabi o nagpapahinga sa gitna ng hapon sa Australia. Gabi na ngayon, papasok tayo sa isang mundo kung saan ang ginhawa hindi lang basta pag-adjust ng thermostat o pagdagdag ng kumot, kundi parang bumalik sa panahon ng yelo kung saan sobrang lamig na halos magyelo ang mga kabalyero. Ang mismong pag-survive ay isang uri ng sining, pero sa somehow, yung mga unang tao, pati na yung mga Homo sapiens na ninuno natin at mga malalapit nilang pinsan na Neanderthals, nakahanap ng paraan para gawing hindi lang mapaglabanan yung mga hamon, kundi sa maraming pagkakataon, nakakatuwang komportable pa nga. At totoo lang, baka yung mga diskarte nila ay makapagpahiya pa sa ilan sa mga tinatawag nating modernong luho. Simulan natin sa pinaka-primitive at makapangyarihang gamit nila, ang apoy. Natutunan ng mga unang tao na kontrolin ang apoy ng mga 400,000 taon na ang nakalilipas, o baka mas maaga pa. At pagdating ng panahon para sa mga Neanderthal, ang apoy ay isang sining na na-master na nila. Hindi lang ito tungkol sa init. Ito ay liwanag, seguridad, at nagbibigkis sa kanila bilang isang grupo. Isipin mo ang eksena sa loob ng kuweba. Ang mga spark na pumipintig, ang mga apoy na sumasayaw sa mga bato, mga aninong gumagalaw habang nagsisiksikan ang mga pamilya. Parang ang cozy, di ba? Pero maraming pinag-isipan dito. Dapat tama lang ang laki ng apoy para hindi mapuno ng usok ang loob ng tirahan. At madalas, ang mga pugon ay inilalagay sa tamang pwesto malapit sa pasukan ng kuweba o sa mga butas ng bentilasyon. Nakakita pa na nga ang mga arkeologo ng mga paikot na hugis. Mga bato na ginamit bilang pugon na may patong-patong na abo na nagpapakita ng paulit-ulit na paggamit sa loob ng maraming taon. At eto pa ang nakaka-fascinate. Minsan, maraming pugon ang nilalagay sa iba't ibang parte ng kuweba, hindi lang para magluto o magpainit, kundi para pantay-pantay ang init sa buong lugar. Parang sinaunang version ng underfloor heating, pero medyo may abo pa sa buhok mo. Pero hindi sapat ang apoy lang. Ang damit ang naging pangalawang balat na talaga namang nagdala ng ginhawa, mga Neanderthal at mga unang Homo sapiens. Binalot nila ang sarili ng mga balat ng hayop, balahibo, at kalaunan ay mga damit na tinahi. May ebidensya ng mga karayom na gawa sa buto na umuabot ng 10,000 taon na ang tanda, kaya hindi lang ito basta-basta mga balat ng hayop na balot lang. Ginawa itong mga damit na may hugis at patong-patong. Isipin mo ang isang pamilya na nag-iipon para matakpan bago matulog. Ang mga balahibo, ang kapal kaya halos hindi maramdaman ng balat nila ang lamig ng hangin.
May mga balat na pinapasoft at pinapadulas gamit ang taba ng hayop, kaya nagiging parang suede ang dating. At habang iniisip mo ito, tandaan mo na hindi lang basta isang tao lang ang nag-iisa sa isolation. Madalas, natutulog ng magkakatabi ang mga grupo sa ilalim ng iisang kumot. Kapag nakapagtulungan ka na ng kumot sa sobrang lamig ng gabi, maiintindihan mo kung gaano kalaki ang naitutulong ng init ng katawan. Para sa kanila, hindi lang ito tungkol sa ginhawa. Survival ito na mukhang intimacy lang. Ngayon, pasukin natin ang kanilang mga tirahan. Isa pang layer ng init. Madalas nating iniisip yung mga yungib, pero hindi lahat ng komunidad may pribilehiyo na doon manirahan. May ilan na gumawa ng kubo gamit ang mga buto at pangil ng mammoth na tinakpan ng malalaking tolda, mga estrukturang matibay at may insulasyon. Ang mga dambuhalang bahay na gawa sa buto na nakita sa silangang Europa at Siberia ay pwedeng maging maluwang. May mga palatandaan ng pugon sa loob, mga patong-patong na higaan sa lupa, at maingat na inayos na mga pasukan para harangin ang hangin. Sa mga kuweba, may ebidensya na gumagamit sila ng mga materyales tulad ng damo, dahon, at mga sanga ng pine para gawing malambot at insulated na higaan. Isipin mo na nakahiga ka sa tuyong lumot habang may naglalagablab na apoy sa tabi. Hindi rin pala masama. Isipin mo yung setup na ganito kasi sobrang lamig sa labas, parang nagyeyelo talaga. Pinagsama yung istruktura, apoy, at mga natural na banig para makagawa ng mga lugar na medyo mainit-init kumpara sa labas. Hindi man ito central heating, pero para sa mga tao nung Ice Age, ito na yung pinakamalapit na comfort. Lahat ng ito nagpapakita ng pagiging malikhain na parang nakakakilala tayo. Isipin mo, pagsusuot ng maraming damit, pagtambak ng mga kumot, pagtitipon sa tabi ng apoy. Ginagawa pa rin natin tong mga yan hanggang ngayon. Ang pinagkaiba lang ay, para sa kanila, hindi lang ito tungkol sa ginhawa. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Pero ginawa nilang isang sama-samang gawain, parang ritual pa nga. Hindi nila ginugol ang gabi na nanginginig sa katahimikan, kundi nagsasalo ng init, kwento, at minsan ay reklamo kung sino ang may pinakamalambot na balahibo. Sinasabi pa ng mga arkeologo na sa mga pagtitipon sa tabi ng apoy, nagsimula ang wika at kultura. Sa madaling salita, ang ilan sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ng tao, ang pagkukwento, pagbuo ng samahan at pangarap, ay nagsimula dahil sa pangangailangang mag-init ng magkakasama. Ganun kasarap ang feeling. Hindi mo mabibili sa tindahan yan. Kaya kapag iniisip natin yung pinakamalalamig na gabi at kung gaano kahirap tiisin yon, sulit na huminto sandali para ma-realize na yung mga unang tao pa lang ay nakaisip na kung paano kontrolin ang kalikasan ayon sa gusto nila. Hindi sila mga taong walang magawa, na pawang nagkakamali lang at napapailalim sa lamig. Sila ay mga innovator, naghahanap ng ginhawa at mga tagalutas ng problema. Ginawa nilang tahanan ang mga kuweba, kumot ang mga balat ng hayop, init ang apoy, at seguridad ang pagkakaibigan. At habang lalo tayong lumalalim sa kwentong ito, gusto kong ikaw, isipin mo ang sarili mo doon, nakaupo sa tabi ng apoy, habang dumarami ang niyebe sa labas. Alam mong kahit malamig ang mundo, ligtas ka, mainit, at masasabi kong komportable pa nga. Kapag iniisip natin yung pagtulog ng magkakasama, madalas ang naiisip natin ay masikip na tent o maingay na pagtulog kasama ang barkada. Pero para sa mga unang tao, ang pagtulog ng magkakasama ay hindi lang basta natural, kundi kailangan talaga. Hindi lang ito para sa ginhawa. Para ito sa survival, galing sa biology. Ang katawan ng tao ay sobrang epektibong pinagmumula ng init. Kapag magkakasama tayo, mas marami tayong nalilikha. Tinatawag itong sama-samang init. Ayon sa mga ebidensyang arkeolohikal at antropolohikal, instinct ng mga sinaunang tao na magtipon-tipon ng malapit-lapit tuwing malamig ang gabi. Madalas na inilalagay ang mga bata at matatanda sa gitna ng grupo, na binabantayan ng mas malalakas na matatanda sa labas, parang mga penguin na nagsisiksikan ngayon sa Antarctica. Hindi ito basta-basta nangyari.
Isa itong evolusyonaryong estratehiya para masigurong makakaligtas ang mga pinakamahihinang miyembro ng grupo hanggang umaga. Isipin mo na lang na unti-unting nahihimbing ka, nakapaloob sa mga balahibo, sa tuloy-tuloy na ritmo, ang hininga na pumapalibot sa'yo, ang liwanag ng apoy na kumikislap sa mga pader na bato. Para sa mga taong nabubuhay, sa bingit ng pagkakasurvive, may ginhawa sa dami ng tao, parehong para sa init at kaligtasan. Ngayon, ang apoy mismo ang kanilang lifeline. Madaling isipin na may nagliliyab na pugon, pero ang pagpapanatili ng apoy buong gabi ay nangangailangan ng disiplina at kasanayan. Hindi palaging sagana ang kahoy pang-apoy, lalo na sa mga tanawin ng Ice Age na walang puno, kaya kailangang paglaanan ito ng maingat. Nakakita ang mga arkeologo ng ebidensya ng pinanatiling apoy. Mga apoy, mga baga na tinakpan ng abo o dumi para dahan-dahang maningas. Handang sindihan ulit sa isang hit-hit ng hangin pag umaga. Parang insurance to sa apoy noong unang panahon at hindi naman iisang apoy lang ang tuloy-tuloy na nasusunog. Malamang nagpapalitan ang mga pamilya sa pagbabantay ng apoy para hindi ito mapatay lalo na sa pinakaimportanteng oras ng gabi. Parang original night shift to. May hinala pa nga na dahil sa ganitong palaging pagbabantay sa apoy, naapektuhan ang tulog ng mga unang tao at posibleng nag-adapt sila ng ganitong pattern ng tulog. Hating gabi na tulog. May ilang nagpapahinga habang ang iba ay gising pa, mga mata nila ay nagmamasid sa kumukutitap na uling at sa mga aninong nagtatago sa labas ng liwanag ng apoy. Ang paraan ng pag-aayos ng mga apoy sa loob ng mga tirahan ay nakakatuwa. Sa mga kuweba minsan ay inayos ang mga pugon sa mga pattern, hindi basta-basta lang. Ang mga paghuhukay sa mga lugar tulad ng Lazarette Cave sa France ay nagpapakita ng maayos na pagkakaayos ng mga lugar na tinitirhan, na may mga pugon na inilagay malapit sa mga lugar pagtulugan na nagpapahiwatig ng pagkaalam sa daloy ng hangin at pagkakahati ng init. Kailangan ang mga apoy na dapat lapit lang para magbigay ng init, pero hindi sobra para hindi masunog ang higaan. May mga grupo pa nga na naghuhukay ng mababaw na hukay sa lupa para pagtirhan ng apoy para hindi kumalat ang mga baga. At huwag nating kalimutan ang usok. Malaking problema yan lalo na sa mga kuweba na sarado. Matalino, nilalagay nila ang mga apoy malapit sa mga natural na bentilasyon o sa bunganga ng silungan para madala ng hangin ang usok palabas. Nakakabilib isipin yan. Wala silang thermometer, plano o carbon monoxide alarm noon. Naintindihan nila ang maselang balanse sa pagitan ng init at pagkakakulob. Malamang maraming trial and error ang pinagdaan. Pero sa pagdaan ng mga henerasyon, naging likas na kasanayan ito na parang recipe ng pamilya na ipinapasa-pasa. Higit pa sa pisikal, may kultural na aspeto rin ang gabi-gabing ritual na ito. Hindi lang tungkol sa init ang apoy, tungkol ito sa pagkakaugnay. Sabi ng ilang antropologo, ang pagtitipon sa paligid ng apoy ang naging sentro ng ebolusyon ng sosyal na buhay ng tao. Sa gabi, kapag tigil na ang trabaho at panghuhuli, doon lang talaga nagkakatipon ang mga tao, nagbabahagi, pagkain at pagkukwento. Ang liwanag ng apoy ang naging entablado para sa mga oral na tradisyon, mga alamat at mga aral. Hindi mahirap isipin ang isang magulang na pinapalma ang takot ng bata sa pamamagitan ng pagkukuwento ng mga bayani sa pangangaso o mga ninuno habang ang mga buga ng apoy ay parang mga bituin na umaakyat sa itaas. Ang init ng apoy ang nagbigay daan para mangyari ang mga sandaling ito dahil kung wala ito, ang gabi ay mapupuno ng nanginginig at katahimikan. Sa isang paraan, ang ginhawa ay pisikal at mental. Alam mong ligtas ka at sapat ang init para makapikit ka, mata at tenga. Kasing halaga yun ng mga balahibong kumot mismo. Hindi lang sa apoy at balahibo nagtatapos ang talino nila. Ang higaan din ay naging maingat na ginawa para sa ginhawa tuwing gabi. May ebidensya mula sa mga kuweba sa South Africa na nagpapakita ng mga patong-patong na halaman tulad ng damo at herbs na ginamit bilang kutsyon
mahigit 200,000 taon na ang nakalipas. Ang ilan sa mga halamang ito ay may kakayahang pumigil sa mga insekto na nagpapakita na hindi lang init ang iniisip ng mga tao noon, kundi pati na rin ang pag-iwas sa mga peste habang natutulog. Isipin mo yan, ang sarap magpahinga sa higaan na may mga mababangong dahon na pangtaboy ng insekto, nakabalot sa balat ng hayop habang may ilaw ng apoy sa tabi. Hindi lang yon basta pag-survive, yun ay sinaunang disenyo ng loob ng bahay. Habang tumatagal, napapabuti at napapalitan ang mga gamit sa higaan na nagpapakita na may alam ang ating mga ninuno sa pagpapanatili ng komportableng at malinis na lugar kahit wala pa silang modernong konsepto ng kalinisan. Ipinapakita ng mga detalye na ito ang isang nakakagulat na sopistikadong paraan sa isang bagay na kasing simple ng pagtulog. Kaya, pag-usapan man natin ang mga unang tao na nagpapainit sa pinakamalamig na gabi. Komportable, hindi ito isang simpleng tip lang. Sistema ito. Group huddles, maingat na pag-aasikaso ng mga problema, maraming patong na taguan, higaan na gawa sa halaman, at mga gabi-gabing ritual na nagsama-sama para gumawa ng lugar kung saan hindi ramdam ang lamig. At ito ang punto. Hindi lang ito tungkol sa pagtitiis ng isa pang gabi. Ginagawa ng mga gawain na ito ang espasyo para sa mas malaking bagay. Pahinga, panaginip, kwentuhan, pagpaplano para sa bukas. Hindi luho ang kaginhawaan. Ito ang pundasyon ng komunidad, pagkamalikhain, at pag-iral. Habang nagpapatuloy tayo, habang nililibot mo ang mundong ito, tandaan mo na sa likod ng bawat arkeolohikal na bagay, bawat pugon, bawat tumpok ng abo, bawat hibla ng balat, may kwento ng mga taong hindi lang basta nagtitiis sa lamig, kundi nakahanap ng matatalinong paraan para gawing hindi lang kayang tiisin, kundi tunay na maayos ang buhay. Isa sa mga madalas nakakaligtaang aspeto kung paano hinarap ng mga sinaunang tao ang lamig ay ang husay nila sa ilaw at apoy na lampas pa sa simpleng pugon lang. Isipin mo ang gitna ng madilim na kuweba kung saan ang apoy malapit sa bungad ay kumikislap pero hindi pa ganap na abot sa pinakalayong sulok. Dito pumasok ang mga fat lamps, mga matatalinong gamit na gawa sa butas na bato, kabibe, o kahit piraso ng buto na pinuno ng taba ng hayop at may simpleng wick na gawa sa lumot o hibla sa ibabaw. Mga nahukay na gamit sa Europa ang nagpapakita na ginamit ito ng mga Neanderthals at kalaunan ng mga Homo sapiens, libu-libong taon na ang nakalipas. Nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na liwanag, pero may kaunting init din. Hindi sapat para painitin ang buong lugar, pero kapag nilagay sa paligid ng tulugan, napapalambot nito ang lamig habang pinipigilan ang kadiliman na pumasok. Isipin mo yan. Bago pa man ang kandila, bago ang lampara na may gasolinang langis, bago ang kuryente, naisip na ng mga tao kung paano gumawa ng maliliit na portable na pinanggagalingan ng ilaw at init. Ang kumikislap na liwanag ng mga matabang lampara na sumasalamin sa mga pader ng kuweba na may mga unang likhang sining ay siguradong nagbigay ng pakiramdam na parehong komportable at mistikal. Ang pagpili kung saan matutulog ay kasing halaga ng pagpili kung ano ang pagtutulugan para mabuhay. Mukhang ready-made na kanlungan ang mga kuweba ng kalikasan, pero hindi lahat ng kuweba ay pare-pareho. May ilan na nakakulong, kabulukan at lamig. Sa mga lugar na walang yungib, gumagawa ang mga grupo ng semi-ilalim lupang mga silungan. Hinuhukay nila ang lupa para samantalahin ang natural na insulasyon sa ilalim ng lupa, tapos nilalagyan ng mga troso, buto ng mammoth o balat ng hayop, kaya nakakagawa sila ng mga silungan na may matatag na temperatura sa loob, na madalas mas mainit pa kaysa sa malamig na hangin sa labas. Paalala ito na kahit walang arkitekto o plano, marunong na ang mga tao noon basahin ang kalikasan bilang gabay para mabuhay. Ang paglipat-lipat tuwing panahon din ay isang mahalagang paraan sa unang yugto ng pag-aalaga
sa sarili noon. Sa halip na tiisin ang matinding lamig ng taglamig sa mga lugar na lantad, maraming grupo ang naglilipat-lipat ng maayos. May ebidensya na nagsasabing parehong may mga lugar na pinupuntahan tuwing season ang mga Neanderthal at Homo sapiens. Sinusundan nila ang mga hayop, pero ina-adjust din nila ang galaw depende sa panahon, lalo na kapag sobrang lamig, kaya pumupunta sila sa mga lambak, tabing ilog o mga gubat na may takip para medyo mas mainit at maraming pagkain. Hindi ito basta-basta paglalakad lang. Ito ay maingat na pagpaplano ng galaw. Ang iba, ang mga grupo ay nagtayo ng semi-permanenteng kampo. Babalik sila dito tuwing taglamig, parang mga holiday cabin na may mga gamit o kaya ay nakalagay malapit sa mga lugar na siguradong may pangangaso. Isipin mo yung ginhawa kapag nakaabot ka sa ganoong kampo. Kilalang pugon, mga handang tirahan, baka may bakas pa ng abo mula noong nakaraang taon. Pinapakita ng mga paglipat na ito na ang ginhawa ay hindi lang basta nabubuo gabi-gabi. Nakabaon ito sa takbo ng mga panahon. Malaki rin ang papel ng pagkain sa pagharap sa lamig. Kumakain sila ng mga mataba at mataas sa kalorya bago matulog. Binigyan ng katawan ng enerhiya para mag-generate ng init buong gabi. Mas pinili ng mga mangangaso ang mga hayop na maraming taba. Reindeer, mammoth at bison, kasama na ang iba pa. May ebidensya sa mga hiwa sa buto na maingat na kinukuha at kinakain ang utak ng buto, isa sa pinakamasarap na pinagkukunan ng calories. Sabi ng ilang antropologo, hindi lang basta kinakain ang taba, pwede rin daw itong ipahid sa balat bilang proteksyon laban sa lamig. Parang mga tradisyonal na gawain sa mga Arctic na kultura ngayon, gamit man ito ng apoy, balahibo o pagkain. Pareho lang ang layunin, gawing kaya ang matinding lamig. At sa paggawa nito, hindi lang sila basta nakikipaglaban para mabuhay. Pinapanday nila ang isang buhay kung saan posible ang ginhawa sa pinakapayak nitong anyo. Ang ideya ng init sa kultura nila ay lampas pa sa mga pisikal na paraan. Para sa mga unang tao, ang apoy at tirahan ay naging simbolo ng seguridad na bahagi ng kanilang mga kwento at ritual. Kahit hindi natin eksaktong alam kung anong mga kwento ang naipasa, hindi naman malayo isipin na gabi-gabi. Ang apoy ay mahalaga sa espiritual na buhay. Maraming sinaunang alamat na alam natin mula sa mga huling kultura ang nagsasabing ang apoy ay isang banal na regalo, isang sagradong puwersa na kinuha mula sa kalikasan. Ang pag-upo sa liwanag ng isang makapal na lampara habang binabayo ng nagyeyelong hangin ang pasukan ng yungib ay parang nakaupo ka sa loob ng isang protektadong bilog ng mahika. At sa isang paraan, kontroladong apoy ang naghiwalay sa tao sa ibang nilalang noong panahon ng yelo. Ito ang nagbigay ng pagkakaiba sa pagitan ng pagkamatay sa lamig at ang mabuhay ng sapat para mangarap ng bukas. Ang ginhawa noon ay hindi lang basta nararamdaman sa mainit na balat. Pinalalakas ito ng paniniwala, ng pakiramdam na may mga kaalyado ang tao sa apoy, balahibo at pamilya. Kaya kapag iniisip natin ang mga sinaunang tao na hinarap ang pinakamalamig na gabi, kailangan nating alisin ang ideya ng palaging paghihirap. Sa halip, isipin ang mga matabang lampara na kumikislap na parang nightlight, maingat na piniling mga kuweba na nakaharap sa hangin, mga silungan na hinukay sa lupa na may mga pader na gawa sa buto at balat, at mga komunidad na gumagalaw ng maayos kasabay ng pag-ikot ng mga panahon. Bawat desisyon, bawat pag-aangkop ay bahagi ng isang mahabang patuloy na eksperimento sa ginagawa nitong hindi lang matiis ang buhay, kundi maging kayang pag-ibayuhin at minsan pa nga ay kaaya-aya. Pinapakita nito na ang kaginhawaan ay hindi lang isang modernong luho. Isa itong matagal ng hinahangad ng tao. At siguro, habang nakaupo tayo sa mga pinainit na bahay gamit ang mga electric blanket, hindi tayo gaanong iba sa mga pamilyang nagtitipon sa paligid ng apoy. Ginagawa ang lahat para gawing ligtas
at komportableng pahingahan ang pinakamalupit na gabi. Kung ang apoy ang pinakamagandang imbensyon ng sangkatauhan para sa init, ang mga hayop naman ang biyaya ng kalikasan. Minsan ay hinuhuli para sa pagkain. Ang kanilang mga balat, minsan tinatanggap bilang mga kasama at minsan pareho. Isa sa mga pinakakahangahangang detalye tungkol sa buhay noong panahon ng yelo ay ang maagang relasyon ng mga tao at aso. Ayon sa mga ebidensyang arkeolohikal, ang mga lobo ay na-domesticate ng hindi bababa sa 20,000 taon na ang nakalipas o baka mas maaga pa na nag-evolve bilang mga aso na nagsimulang mabuhay kasama ng mga tao. At ano pa ba ang mas magandang paraan para patibayin ang relasyon na yun, kundi ang magkasamang matulog sa malamig na gabi? Isipin mo isang bata na nakayakap sa isang aso na may makapal na balahibo o mga mangangaso na magkayakap, kasama ang kanilang mga alagang hayop bilang mga buhay na pampainit. Ipinapakita ng mga etnograpikong pag-aaral sa mga tradisyonal na komunidad sa Arctic ang mga katulad na gawi kung saan ang mga aso ay hindi lang mga kasangkapan o mga ngaso, kundi bahagi rin ng pinagkukunan ng init, magkayakap sa mga lungga na puno ng balahibo at hininga. Ang buklod na ito ng ginhawa ang maaaring isa sa mga dahilan kung bakit matagal nang magkakasama ang tao at aso sa loob ng maraming taon. Hindi lang dahil sa pangangaso, kundi dahil sa lamig, mas madali ang buhay kapag may malambot, tapat, at mainit na kasama sa tabi mo. Mga hayop na hindi ginampanan ng mga kasama ang kanilang papel sa ibang paraan, sa pamamagitan ng kanilang mga balat. Hindi lang basta materyal ang bawat balat, kundi isang patong na pang-insulasyon. Ang mga balat ng reindeer, bison, mammoth, at oso ay may kanya-kanyang katangian. Ang balat ng reindeer na may hollow na buhok ay magaan pero sobrang init, swak, para sa damit at higaan. Ang balat ng bison ay medyo mabigat pero perfect bilang panlaban sa malamig na lupa na sumisipsip ng init ng katawan habang natutulog. Ang balat ng mammoth ay sobrang kapal, halos parang tarp na pwedeng ipanggamit, inilatag sa mga kanlungan para harangin ang hangin at niebe. Kahit ang mga maliliit na hayop tulad ng mga fox at daga ay nagbibigay ng malambot na balahibo para sa takip. At hindi basta-basta lang ito pinagsama-samang kalat. May ebidensya ng pag-ahit ng balat at mga gamit para ihanda ito, kaya malinaw na maingat na pinroseso, pinalambot, at minsan ay tinahi ang mga balahibong ito. Kapag natutulog ang isang pamilya sa gabi, maaaring nagsalansan sila ng iba't ibang balat, bison sa ilalim, reindeer sa ibabaw, at mga balat ng fox na nakapatong sa balikat ng bata. Hindi mahirap isipin ang ganito, ang aliw ng paglusong sa tambak ng mga balahibo na kasing lambot ng mga modernong kumot. Ginamit din ang mga buto bilang bahagi ng estratehiya sa pag-i-insulate sa nagyeyelong mga lugar ng Siberia at silangang Europa. Hindi basta itinapon ang mga buto ng mammoth. Pinag-ayos ito bilang mga pader ng mga silungan. Ang mga kuwebang gawa sa buto ng mammoth na tinakpan ng mga balat ay hindi lang matibay laban sa hangin. Ang makapal na mga estruktura ay nakakapit ng init na parang natural na insulasyon. Nakadiskubre ang mga arkeologo ng mga tirahan na gawa sa buto ng mammoth na higit 15,000 taon na ang tanda at ang ilan ay may maraming pugon. Sa loob, isipin mo yan. Mga pader na gawa sa kurbadong mga pangil ng elepante, mga tadyang na parang arko, mga balat na mahigpit na nakatapal sa frame, at may apoy na nagliliwanag sa gitna. Sa labas, umuungol ang hangin sa tundra, pero sa loob, pwedeng tumaas ng ilang grado ang temperatura, sapat para gawing komportabling init ang nakamamatay na lamig. Dagdagan mo pa ng mga balahibo sa sahig at mga lamparang gawa sa taba na kumikislap sa mga pader, makikita mo na kung paano nilikha ng mga sinaunang pamilya ang tunay na ginhawa gamit ang mga biyaya ng kalikasan. Higit pa sa kanilang praktikal na gamit,
Malaki rin ang naitulong ng mga hayop sa psychological na ginhawa. Para sa mga taong malapit sa lupa, may simbolikong kahulugan ang mga hayop. Hindi lang basta mainit ang ilang balahibo, may dalang kahulugan ito. Ang balat ng oso ay hindi lang pangpananggalang sa lamig, kundi tanda ng lakas, at minsan pa nga'y parang pamprotekta. Ang pagsusuot o pagtulog sa ilalim ng balat ng isang mandaragit ay parang humihiram ng kapangyarihan nito laban sa mga panganib ng gabi. Sa maraming katutubong kultura na nagpapanatili ng mga sinaunang tradisyon, ang mga balat ng hayop ay bahagi ng mga alamat at ritual. Yung ideya ng ginhawa, pisikal at espiritual ito. At kapag niyayakap ng mga pamilya ang mga balahibong ito, hindi lang ito para sa init. Para ito sa katiyakan, paalala na napagtagumpayan nila ang pinakamalalupit na nilalang ng kalikasan at ginawa silang kakampi sa laban kontra lamig. Mga aso, balat, buto, lahat yan patunay na hindi nag-isa ang tao sa panahon ng yelo. Nakibagay sila sa tulong ng mga hayop. Minsan buhay, minsan inalay, pero palaging mahalaga. At kahit na ang moderno na buhay ay madalas naghihiwalay, kaginhawaan mula sa pag-survive para sa kanila ay isang tuloy-tuloy na pagsasama-sama, ang init ng aso sa tabi mo, ang silong na gawa sa buto ng mammoth, ang lambot ng balahibo ng reindeer sa ilalim ng ulo mo. Hindi ito luho, kundi mga kailangan. Pero nagbibigay din ito ng pakiramdam ng pamilyaridad, kahit ginhawa, sa mga gabing matindi ang lamig. Nakakatawa nga kasi sa panahon natin ngayon, na may central heating at synthetic na tela, nawalan na tayo ng direktang koneksyon sa mga hayop na dati ang nagpanatili sa atin ng buhay. Sa kakaibang paraan, ang sinaunang ugnayan sa balahibo at pagkakaibigan ay maaaring nagbigay sa mga unang tao ng mas malalim na pakiramdam ng ginhawa kaysa sa nararanasan natin minsan sa mga malinis at kontroladong kwarto. Kaya habang sinusundan natin ang kanilang mga gabi, makikita natin na hindi nag-iisa ang mga unang tao na nanginginig sa lamig sa loob ng mga kuweba. Namumuhay sila sa isang network ng relasyon, sa apoy, sa bato, sa mga halaman, at higit sa lahat, sa mga hayop. Bawat isa sa mga relasyong ito ay maingat na pinagkasunduan. Isang aso na yumuko malapit bilang tanda ng tiwala, isang balat na inihanda sa pamamagitan ng oras ng paggawa, isang kubo gawa sa buto. Pinalaki ng may tibay at alaala. Sama-sama nilang ginawa hindi lang proteksyon laban sa lamig, kundi isang mundo kung saan posible ang ginhawa kahit sa pinakamatinding klima na kilala ng tao. At siguro iyon ang isa sa pinakamalalim na aral na pwede nating matutunan mula sa kanila. Ang ginhawa ay hindi lang tungkol sa teknolohiya, kundi kung gaano tayo kalalim nakakabit sa buhay sa paligid natin. Kapag iniisip natin ang isang gabi noong Ice Age, madali lang isipin ang init ng apoy, ang lambot ng balat, at ang seguridad ng kanlungan. Pero ang totoo, ang ginhawa hindi lang tungkol sa insulation. Ito ay tungkol sa kapayapaan ng isip. Isipin mong nakahiga ka doon habang unti-unting humihina ang apoy. Nakabalot ang katawan mo sa mga balahibo, pero buhay ang mga tenga mo sa mga tunog sa labas ng bunganga ng kuweba. Ang hangin ay umuungol sa mga puno o sa bukas na tundra, dala ang malalayong huni ng mga lobo, ang nakakatakot na tahol ng fox, o ang dagundong ng mas malaki pa, baka isang leon sa kuweba, baka isang oso. Para sa mga taong kuweba, ang gabi ang panahon ng mga mandaragit na may kalamangan. Pero natutunan ng mga tao na gumawa ng paraan, isang bula ng kaligtasan sa paligid nila. At yung pakiramdam ng kaligtasan ay kasing halaga ng init. Ang kaginhawaan ay hindi lang pagiging mainit, kundi yung tiwala na makakatulog ka nang hindi magiging biktima. May dalawang papel ang apoy dito. Hindi lang ito nagbibigay ng init, kundi proteksyon din. Yung tanawin at amoy ng apoy ay nakakatakot sa maraming mga mandaragit. At kapag inilagay ng maayos ang apoy, malapit sa pasukan ng kuweba, iisipin ng karamihan ng hayop na magdadalawang isip silang lumapit. May mga grupo nga siguro
na sinadyang gamitin ang usok, pinapayagang kumalat palabas bilang senyales na may tao sa loob. Parang sinasabi nito na okupado na ang silungan. Pero kahit ganon, hindi talaga tuluyang nagpapabaya ang mga tao. May isang o dalawang tao sa grupo na half-gising pa rin, nakatutok sa paligid. Yung ganitong paayos ng pagtulog, kung saan may nagpapahinga habang may nagbabantay, nagbibigay ng lakas ng loob para makapag-relax ng mas malalim ang iba. Yung pakiramdam na may nagbabantay sa'yo ay hindi nawawala kahit kailan. Ganito pa rin ang instinct natin ngayon kapag mas mahimbing ang tulog natin kasi alam nating nakalock ang pinto o kaya ang pagkakaroon ng kasama sa tabi natin ang nagpaparamdam ng seguridad. Para sa mga unang tao, ang komunidad ang nagpalit ng takot sa kapayapaan at saka nandun pa yung mga tunog sa loob mismo ng kubo, yung tuloy-tuloy na pagputok ng kahoy sa apoy, ang pantay-pantay na paghinga ng mga kasama, yung paminsang paggalaw ng isang tao na inaayos yung higaan. Ang mga pamilyar na tunog na to ang gumagawa ng pakiramdam ng ginhawa. Sabi ng mga antropologo, malamang na parte ito ng dahilan kung bakit nagkakapit-bisig ang mga komunidad. Yung tulog na tulog sa parehong mga boses at galaw gabi-gabi nagpapalago ng tiwala at tiwala ay nagpapababa ng stress. Kapag mababa ang stress, mas malalim ang tulog at kapag malalim ang tulog, mas matalas ang isip at mas mabilis ang reflexes kinabukasan. Sa madaling salita, ang pagiging komportable ay hindi lang dagdag, kundi pampahusay ng performance. Kapag mas maganda ang tulog mo, mas epektibo ka sa panghuhuli, pangangalap ng pagkain, o pagtatanggol sa panganib pagdating ng umaga. Malaki rin ang papel ng amoy, ang matapang na amoy ng usok, ang mabangong amoy ng balahibo, ang bahagyang amoy ng mantika ng hayop sa mga ilawan. Ang mga amoy na ito ay senyales ng kaligtasan. Ibig sabihin, buhay pa ang apoy, ang buong grupo pa rin, at ang init ay pumipigil pa sa lamig. Habang lumilipas ang panahon, ang mga pandama na ito ay naging sobrang aliw, parang kung paano natin nararamdaman ang amoy ng usok ng kahoy na nakakaalala ngayon. Para sa mga tao noong Ice Age, ang ginhawa ay buong katawan na karanasan, init sa balat, liwanag ng apoy sa mga mata, nakakakalmang tunog sa mga tenga, at pamilyar na amoy sa hangin. Ang dami ng pandama na ito ang dahilan kung bakit ang kuweba sa nagyeyelong gabi ay hindi lang basta silungan. Ito ay tahanan. Siyempre, minsan may panganib na lumalapit na hindi gusto ng grupo. Minsan, natutulog sa kuweba ang mga oso bago pa man ito sakupin ng mga tao at ibig sabihin nun ay may labanan. May ebidensya na nagpapakita na may mga grupo na sadyang pumipili ng mga kuweba na malamang walang oso o kaya'y pinapalabas nila ang mga ito kapag kinakailangan. Nakakatakot pero minsan hindi maiiwasan. Ang tagumpay na makuha ang ganoong kuweba hindi lang pisikal. Isa rin itong laban sa isip. Kapag nakuha mo ang tirahan mula sa isang predator, ibig sabihin secured ka na sa kapayapaan ng isip sa loob ng maraming gabi ng taglamig. Alam mong ang mga pader sa paligid mo ay dati ng pag-aari ng isang mabangis na hayop, pero ngayon ay sayo na. Ang pamilya mo siguro ang nagdala ng sobrang tibay ng pakiramdam ng seguridad, at yung seguridad na yon ang direktang nagbigay ng ginhawa. Pwede kang matulog nang walang takot na may mga kuko na kumakaliskis sa bato sa labas ng liwanag ng apoy. Kaya habang ang mga balat, apoy, at mga kanlungan ang nagbigay ng pisikal na init para buhayin ang katawan, ang tunay na ginhawa ay nanggagaling sa kombinasyon ng pagbabantay, pagkakaisa, at pamilyar na pakiramdam. Ang mga unang tao na mahimbing ang tulog ay hindi lang basta swerte. Naitayo nila yung paligid kung saan pwedeng magpahinga pati na ang takot. Siguro iyon ang pinakamahalaga, pag-unawa sa kanilang mga gabi. Di lang ito tungkol sa hindi ginawin. Ito ay tungkol sa pakiramdam ng sapat na kaligtasan para makapikit at mangarap. At sa mundong puno ng mga mandaragit na nagtatago sa dilim at lamig sa bawat pasukan,
ang makaramdam ng sapat na kaligtasan para mangarap ang pinakamasarap na aliw sa lahat. Kapag iniisip natin ang mga unang tao, madali lang isipin ang isang nagyayelong mundo ng niyebe at yelo. Pero ang totoo, ang mga ninuno natin ay nanirahan sa iba't ibang klase ng kapaligiran. Bawat isa ay may kanya-kanyang kailangan na paraan para pagtagal sa lamig. Tingnan mo ang malalawak na hakbang sa panahon ng yelo sa Europa halimbawa. Malalawak na lugar na walang puno kung saan walang hadlang sa hangin at parang walang katapusang taglamig. Dito, naging mahalaga ang mga kanlungan na gawa sa buto ng mammoth na may makakapal na pader para pigilan ang mga hangin na nagpapalamig ng balat hanggang buto. Sobrang dami ng mga balahibo ang isinusuot at madalas na gumagalaw ang mga grupo ayon sa galaw ng mga kawan sa kapatagan, gamit ang dami ng mga hayop para makakuha ng balat, karne at taba. I-compare mo ito sa mga kagubatan sa timog kung saan may mga puno na nagbibigay ng proteksyon. Maraming panggatong. Pwedeng gumawa ng mga silungan gamit ang kahoy at sanga ng pine na natural na nagpapainit. Hindi naman mas maganda o mas pangit ang mga paraan kasi ginawa ito base sa lugar. Bawat ecosystem may kanya-kanyang paalala at ang mga tao na marunong makinig ay nakahanap ng paraan para gawing mas komportable ang mga mahihirap na kondisyon. Sa Central Asia, mas grabe pa ang hirap. Mahaba ang taglamig, malupit ang hangin, at hindi palaging may mga kuweba. Dito, naghukay ang mga tao ng kalahating ilalim lupang tirahan, tinatanggal ang lupa para makagawa ng pwesto. Gumawa ng mga hukay sa lupa na naging bitag ng init, tinakpan ng mga balat at sanga. Ang mga ilalim lupang silungan na ito ay parang natural na refrigerator tuwing tag-init at nakakatuwang init na silungan tuwing taglamig. Namamangha ang mga modernong arkeologo sa kanilang galing. Pati ang lupa mismo ang nagsilbing insulasyon, pumipigil sa matinding lamig. Isipin mong gumapang papasok sa isang earth house pagkatapos ng mahabang araw. Ang ilaw ng apoy na kumikislap sa mga pader ng lupa. Ang malakas na hangin sa labas ay bahagyang napapawi. Hindi ito marangya, pero mainit, at ang init ang lahat-lahat. Ganito ang mga adaptasyon. Ipinapakita na ang kaginhawaan ay hindi pare-pareho para sa lahat. Ito ay nababagay, nakaugat sa lokasyon, at inaangkop sa mga materyales na meron sa paligid. Ang mga lugar sa Mediterranean ay may kakaibang hamon. Hindi kasing lamig ng mga hilagang lugar, pero ang taglamig ay may halong basa at lamig na tumatagos sa buto, kahit na hindi sobrang ginaw. Dito, ang mga kuweba ay mas nagsisilbing kanlungan mula sa ulan at basa kaysa sa bagyong niyebe. Ang mga higaan na gawa sa damo, dahon, at balat ng hayop ay itinatayo sa mga bato o tuyong patungan para hindi mabasa. Iwasan ang direktang kontak sa basang lupa. Mas maliliit at kontrolado ang mga apoy noon at mas karaniwan siguro ang mga lamparang gawa sa taba habang sinisikap ng mga tao na balansehin ang pangangailangan sa liwanag at ang panganib ng usok sa mga saradong lugar. Ang ginhawa noon ay hindi tungkol sa pagdami ng balahibo, kundi sa pananatiling tuyo, pagpapanatili ng init ng katawan, at pag-iwas sa lamig na dala ng basang hangin. Pinapaalala nito na ang lamig ay hindi laging tungkol sa temperatura lang. Minsan, tungkol din ito sa halumigmig at pagkakalantad, at alam ng mga ninuno natin kung paano labanan ang dalawa. Sa mas silangang bahagi naman, sa Siberia, grabe talaga ang mga kondisyon. Nakakamatay ang lamig tuwing taglamig, kaya yung mga handang-handa lang ang nakakaraos. Dito yung lugar ng mga bahay na gawa sa patong-patong na buto ng mammoth, sobrang makapal na balahibo, at mga paglipat-lipat depende sa panahon na sinusubok talaga ang tibay ng tao. Pero kahit dito, may paraan para maginhawa. May mga ebidensyang arkeolohikal na nagpapakita na may mga tirahan na paulit-ulit ginagamit taon-taon, parang season na tambayan. Bumabalik sila sa pamilyar na lugar, nabuo pa ang mga pader,
at may mga alaala ng mga nagdaang apoy noong nakaraang taglamig. Dapat ay nagbibigay ito sa mga pamilya hindi lang ng pisikal na seguridad, kundi pati na rin ng emosyonal na katiyakan. Sa isang paraan, ang mga paulit-ulit na winter camps na ito ay parang sinaunang bersyon ng mga cabin or lodge, mga lugar na sumisimbolo ng kanlungan at pagpapatuloy, ang pinakamalapit na bagay na meron ang mga tao noong Ice Age sa konsepto ng tahanan. Kahit sa Africa, kung saan maraming mga unang ninuno natin ang umunlad, may mga pagkakaiba-iba sa rehiyon kung paano nakahanap ng ginhawa ang mga tao. Ang mga gabi sa mataas na lugar ay pwedeng napakalamig kahit na mainit ang araw. Sa mga lugar tulad ng mga kuweba sa South Africa kung saan ilan sa mga pinakaunang higaan ay natagpuan, nakita ang ebidensya na gamit ang damo at halamang gamot hindi lang para sa lambot kundi para sa insulation. Pinagsama-samang balat ng hayop ang kumpleto sa ayos at maliit na mga apoy ang nagbibigay ng init nang hindi sumisobra sa loob ng mga saradong espasyo. Hindi tulad ng sobrang lamig sa hilaga, dito ang problema ay ang pagbabago-bago ng panahon. Mainit na araw, malamig na gabi, at hindi inaasahang ulan. Para makasabay, kailangang maging flexible at umunlad ang mga tao dahil mabilis silang nakakapalit ng paraan. Nagsusuot ng balat ng hayop sa gabi, tinatanggal ito pag-araw, at palaging nag-a-adjust. Pabahay na umaayon sa takbo ng klima. Mula sa iba't ibang tanawin na ito, lumilitaw ang larawan ng tao bilang bihasa sa pag-angkop. Hindi lang nila basta tiniis ang mga kapaligirang kinalakihan nila. Pinag-aralan nila ito, pinag-aralan ng mabuti, at inayos ang kanilang buhay para maging komportable sa loob nito. Kahit nasa bahay na gawa sa buto ng mammoth sa Yelong Kapatagan, o yung yungib na yari sa lupa sa gitnang Asya, o kaya sa higaan na may dahon sa yungib ng Mediterranean, pare-pareho ang layunin, gawing kaya ang gabi, maging komportable at mapahingahan. At yun nga, ang paghahanap ng ginhawa, kahit saan man sa mundo, at kahit anong klima, ay isa sa mga pinakapangunahing pinag-ugnay ng ating kasaysayan. Ipinapakita nito na kahit saan tayo nakatira o gaano man kabagsik ang paligid, palaging nakakahanap ang tao ng paraan para magkaroon ng init, seguridad, at lugar para mangarap. Kung may isang bagay na talagang nagtatangi sa tao kumpara sa ibang nilalang noong panahon ng yelo, yon ay ang galing natin sa teknolohiya. Hindi yung mga smartphones o satellites, kundi yung kakayahang gawing gamit sa buhay ang mga hilaw na materyales. Init. Ito ay nangangahulugang pag-transform ng magulong, labi ng panghuhuli sa mga patong-patong na damit at higaan. Ang bagong balat na tinanggalan ng balahibo ay hindi agad-agad pwedeng balutin sa balikat mo. Kapag hindi inalagaan, ito ay tumitigas, nabubulok at sobrang samyo. Natutunan ng mga ninuno natin na kuskusin ng maigi ang balat gamit ang mga batong kagamitan para tanggalin ang laman at taba, tapos palambutin ito gamit ang utak ng hayop o mga paste na gawa sa taba. Ang prosesong ito, na tinatawag na brain tanning, ay gumagawa ng napakamakinis at malambot na balat na kayang yumuko at bumaluktot ng hindi nababasag. Isipin mo na nakaupo ka sa tabi. Ang apoy pagkatapos ng matagumpay na panghuhuli, pinapanood ang isang tao na pinagmamasa ang taba sa balat hanggang maging malambot ito na parang kumot ang pwedeng ibalot. Hindi lang praktikal ang resulta, komportable pa, yung tipong gusto mo talagang idikit sa balat mo, lalo na sa sobrang lamig ng gabi. Ang imbensyon ng pananahi ang nagpaangat ng ginhawang ito sa bagong level. Mga karayom na gawa sa buto. Yung ilan ay may edad ng 30,000 taon, isa sa mga hindi gaanong napapansin na tagumpay ng sangkatauhan. Dahil sa matutulis na dulo at maliliit na butas na gawa nitong tahiin ang mga balat ng magkadikit sa mga damit na inaangkop. Hindi ito basta-basta lang na pinagtagpi-tagping piraso. Ito ay mga kasuotan na may tahi, patong-patong at may mga ayos para sa tamang sukat. Ang balabal na gawa sa tinahi na balat
ay mas epektibo sa paghawak ng init kumpara sa maluwag na panyo. Naging posible ang mga mitones, bota, at may hood na balabal, kaya ang mga malamig na laban ay naging mas madali at hindi na sobrang ginaw. Naniniwala ang mga arkeologo na maaaring gumagamit ang mga Neanderthal ng mga simpleng balat na balot lang ng walang tahi, habang ang Homo sapiens ay nakadevelop ng mas advanced na tinahing damit. Ang maliit na pagkakaibang iyon ang posibleng dahilan kung bakit kami, ang mga species, ay umunlad sa malamig na kapaligiran. Isipin mo yan. Parang ang layo ng pagitan ng pagbalot ng balahibo sa balikat mo at pagsuot ng isang fitted na Amerikana, na parang ang layo ng pagitan ng pagtulog sa ilalim ng mga bituin at pagtira sa loob ng tent. Binago nito ang buong relasyon natin sa lamig. Ang paglalagay ng mga patong-patong na damit ay naging isang sining din. Natutunan ng mga tao na mas epektibo ang pagsusuot ng maraming manipis na balat kaysa sa isang mabigat lang. Gaya ng alam ng mga mountaineer ngayon, ang balahibo ng reindeer na may mga hollow hairs ay pinapahalagahan dahil sa galing nitong insulator. Sa ilalim nito, pwede pang maglagay ng mga mas malambot na balat. Isinuot sa ilalim ng mas matitibay at panlaban sa panahon na balat. Ibig sabihin, kahit basa ang isang layer dahil sa niyebe o pawis, may iba pang layer na nagpapanatili ng init. Nakakabilib kung gaano kahawig ng modernong cold weather clothing systems ang kanilang estilo. May base layers, insulating layers, at outer shells. Ang pinagkaiba lang, sinulsi nila gamit ang sinew, hindi nylon o Gore-Tex. Pero pareho lang ang prinsipyo. Makahuli ng hangin, panatilihin ang init, at hadlangan ang hangin. Ang ginhawa sa gabi ay nakadepende rin sa kung ano ang suot mo habang natutulog, kung ano ang tinulugan mo. At dito, nagsimula na ang mga unang tao na iangkop ang kalikasan para sa kanilang pangangailangan. Karapat-dapat bigyan ng pansin ang sinuwe mismo. Ginamit ang hibla mula sa mga litid ng hayop bilang sinulid. Matibay at flexible para matibay na tahiin ang mga damit. Pagkatuyo, bahagyang sumisikip ito, pinipisil ang mga tahi para maging mas protektado laban sa panahon. Hindi lang ito basta survival engineering. Ito ay sining. Bawat tahi ay nangangahulugang mas mainit at mas ligtas na tulog sa gabi. Isipin mo ang tahimik na ritmo ng pananahi sa liwanag ng apoy. Ang maselang gawain ng tinatahi ang sinulid sa isang butas ng karayom, hinahatak ang mga balahibo isa-isa para pagdugtungin. Hindi ito gawa sa pabrika. Personal ito, sukat sa katawan ng tao, baka may palamuti pa tulad ng mga kuwintas o mga butas na buto bilang pangkabit. Hindi lang pisikal ang ginhawa, kundi emosyonal din. Ang pagsuot ng damit na gawa ng kapamilya ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkakabilang, isang katiyakan laban sa dilim at lamig. Ginagamit din ng malikhaing paraan ang taba at langis. Pinapahid ng mga mangangaso ang taba ng hayop sa balat ng hayop at pati na rin sa kanilang balat bilang isang uri ng natural na proteksyon, waterproofing. Pinananatiling malambot at hindi tinatablan ng tubig ang balat dahil sa taba, at sa balat naman, nagsisilbing proteksyon ito laban sa malamig na hangin. Sa mga kulturang Arctic na pinapangalagaan pa ang mga tradisyong ito, mahalaga pa rin ang taba para sa init, pwedeng kainin o ipahid. Isipin mo ang isang pamilya na naghahanda ng mga balat bago magdilim. May isang nagkakaskas, may isa namang nagtatahi, at may isa na naglalagay ng taba sa mga tahi. Pagkatapos nilang magsalo-salo, hindi lang sila basta nakahiga sa mga balat ng hayop, nakabalot sila sa mga damit at higaan na maingat na ginawa para sa proteksyon at init, para mapanatili ang init sa mahabang oras ng dilim. Ang patuloy na pag-unlad ng teknolohiya sa pananamit ang nagbigay sa mga tao ng malaking kalamangan laban sa panahon ng yelo. Ibig sabihin, yung mga mandirigmang dati ay nagtitiis lang dahil sa lakas ng katawan, ngayon ay nagagawa ng maging komportable. At hindi ito basta teknolohiya lang sa teorya.
Ito ay gawaing kamay araw-araw. Pag-ukit, pananahi, paglalagay ng mga patong, pagpapalambot. Bawat gawain ay nagiging paraan para gawing gamit na makakatulong sa buhay. At higit pa rito, mga gamit para sa pahinga. Kapag pinag-uusapan ang kaginhawahan noong panahon ng yelo, madalas naiisip lang natin ang apoy o kanlungan. Pero sa totoo lang, ang tunay na ginhawa ay yung tumatama sa balat. Mga balat na ginawang damit at kumot dahil sa husay at tiyaga na bumabalot sa katawan ng tao ng init. Kung wala ang talinong ito, baka hindi naging komportable ang pinakamalamig na gabi. Kung ang init ay galing sa apoy at balat, ang pagkain naman ang pinagkukunan ng enerhiya ng katawan. At noong panahon ng yelo, ang pagkain ay kasing halaga ng survival tool tulad ng kasiyahan. Para sa mga unang tao, ang pagkain ay hindi lang para mapawi ang gutom. Ito ay para paandarin ang pugon ng katawan ng tao. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para makatiis ng malamig na gabi ay ang kumain bago matulog. Kapag busog sa matatabang karne, patuloy na gagamitin ng katawan ang enerhiya ng ilang oras, kaya nagkakaroon ng init mula sa loob. Kahit hating gabi sa New York, maagang umaga sa Tokyo, o tahimik na hapon sa ibang lugar, nandito ka. Salamat sa pagsama sa akin sa bahagi ng kwentong ito. Bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa iyo ang isang bagay. Ang ginhawa ay hindi tungkol sa pagtanggal ng lamig. Ito ay tungkol sa paglikha ng init sa kabila nito. Sa pamamagitan ng apoy, mga balabal, pagkain, kwento, at higit sa lahat, sa pamamagitan ng isa't isa. Ang katotohanang ito ang nagdala sa sangkatauhan mula pa noong panahon ng yelo hanggang ngayon at patuloy pa rin tayong dadalhin nito sa hinaharap. Salamat sa pagdating mo rito. Salamat sa pagbabahagi ng oras na ito at sana ay makapagpahinga ka ng maayos ngayong gabi. Hanggang sa muli. Manatiling mainit, manatiling mausisa at tandaan kahit ang pinakalamig na gabi ay pwedeng maging komportable kapag dala mo ang apoy sa loob mo.